ang pagpapatuloy ng ating kwento. Simulan na natin to. Nang sabihin ito ng misteryosong lalaki, hindi na sinagot ni Fidel. Ang sinabi nito bagkus ay nagwika siya ng, "Ano ang kailangan mo sa akin?" Nang marinig ito ng misteryosong lalaki, humarap naman ito sa kanya at tumitig sa mga mata niya. "Kung inaakala mong wala nang makakatalo dyan sa nilalang na dala-dala mo, pwes nagkakamali ka. Bigay mo sa akin ang bato ng mga kawkaw na binigay sa'yo ng matanda. Dahil wala din naman itong kwenta sa'yo eh." Wika ng lalaki. "Kasinungalingan lahat yung sinabi mo. Wala sa akin ang hinahanap mo. Kaya kung sino ka man, pwede na ho kayong makalis." Sagot naman ni Fidel sa lalaki. "Kasinungalingan? Sige, iharap mo sa akin yung itim na tandang mo. Kapag nagawang matalo ng manok mo itong hawak ko, pansamantala kitang papalayain. Pero kapag nakita ng mga sabongero dito ang pagkatalo mo, ngayong gabi din, kunin ko sa'yo ang hinahanap ko at sisiguraduhin ko na hindi ka nasisikatan ng araw." Alam mo bang pinapahama ka lang nung matandang yon? Dahil sa pagharap nyo sa mga dayo, hahanapin ka rin nila. Nang marinig ito ni Fidel, naghalo ang takot at galak na nararamdaman niya. Hindi niya alam kung nagsasabi ng totoo ang misteryosong lalaki, pero base sa presensya nito, pamilyar ito sa kanya. Ito yung presensyang umaligid sa kanya nung kasalukuyan siyang lumaban sa mga dayo. Pero dahil sa pagharap lang dito ang tanging solusyon, pumayag siya sa gustong mangyari nung misteryosong lalaki. Paglabas ng itim na manok sa bayong niya, doon na nga nagsimula si Fidel sa paghanda sa magiging laban nila. Matapos niyang lagyan ng tari ang manok, nilapatan niya ito ng karagdagang mga dasal kontra sa mga makisawsaw sa paligid. Alam niya kasing maraming mga antingero sa lugar na yon na maaring may gawin sa paligid. Nang pumunta na siya sa lugar na paglalabanan ng mga manok, nag-iisa lang siya doon at hinahanap pa rin niya sa paningin niya yung matanda. Paglapit niya sa lugar, nakita niya ang misteryosong lalaki na may kagat-kagat na bagay na kulay pula. Hindi niya alam kung anong gamit yon, pero nasisiguro niyang isa ito sa mga sandata ng lalaki. Nang makalapit siya sa isang lalaki sa sabungan, narinig niyang nagsalita ito sa kanya ng, "Dok, taga rito ka ba? Mag-iingat ka dyan sa nakaharap mo. Matindi yan." Wika ng lalaki. Itong si Fidel naman, tahimik lang naman siyang nakiramdam sa paligid. Matapos niyang marinig yon, at nagulat siya sa hawak ng misteryosong lalaki na yon. Dahil ang tandang na hawak nito, kulay abuhin ito, pero itim na itim yung mga mata. Hanggang sa suminyas na ang lalaking taga-karyo, nabitawan na ang mga manok. Pagbitaw ng pagbitaw ni Fidel, agad-agad nagbanggaan ang mga ito. At rinig na rinig niya ang animoy umiiyak na nilalang sa pandinig niya. Habang pinakiramdaman niya ang buong paligid, nakaramdam na rin siya ng panlalabo ng kanyang mga mata.
Sa kabila ng mga elementong pumapaloob sa itim na manok na yon, nagagawa itong tapatan ng kalaban at habang tuloy ang palitan ng atake, sa hindi inaasahang pagkakataon, tumakbo sa magkabilang direksyon ang dalawang manok na naglalaban. Sa sobrang bilis ng takbo ng mga manok na yon, hindi na ito nagawang masundan ni Fidel. Hinahanap niya ito sa talahiban pero hindi na niya ito magawang matagpuan. Inabot din siya ng ilang oras sa paghanap, pero ni anino nung manok hindi niya makita. Hanggang sa inabutan siya ng hapon sa lugar at nagpasya na lang siyang umuwi. Nasa 6:00 na yun ng hapon at maririnig mo na ang mga kulisap. At habang naglalakad siya, bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaiba sa paligid. Biglang huminto sa paghuni ang mga kuliglig. Ayon sa turo ng matanda, masamang pangitain ang mga ganong kaganapan. Indikasyon ito na may nakaabang na panganib o di kaya may masamang nilalang sa malapit. Kaagad nang nag-usal ng bakod at puder itong si Fidel dahil alam niyang may nilalang na nakaabang sa kanya. At ilang hakbang pa lang niya, hindi nga siya nagkamali. Bigla ding lumabas ang isang nilalang sa kanyang daraanan galing sa isang punong kahoy. Nang titigan ito ni Fidel, nagulat siya kasi pamilyar sa kanya ang nilalang na yon. Ito yung misteryosong lalaki na nakalaban niya sa sabungan. Hindi ito nagsasalita at nakatitig ito sa kanya ng napakasama. Hindi na nagdalawang isip itong si Fidel at kaagad na siyang nag-usal pang kumbate at inihip niya ito sa kanyang mga kamao. Habang naghintay sa maaring hakbang na gagawin ng taong yon, pinagmasdan niya ito ng maigi. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla na lang itong nawala sa kinatatayuan nito. At laking gulat na lamang niya nang may sumunggab sa likuran niya. Sa sobrang lakas ng ataking yun, bumangga si Fidel sa isang patay na puno. Halos kumakawala ang kanyang ulirat noon dahil sa pagkakabangga niya sa kahoy. Habang bumabangon siya, halos nanlalabo pa ang kanyang mga mata noon at nakita niyang naglalakad na naman papalapit sa kanya ang lalaking may nakatalukbong sa ulo. Ang lakas ng loob mong gawin iyon sa akin. Ngayon magsisisi ka. Wika ng misteryosong nilalang. Habang pabangon siya, mabilisan naman niyang binanggit ang mga katagang itinuro sa kanya ni matandang Jem. 3 katagalang yon at muling nanumbalik ang kanyang lakas sa katawan. Ilang saglit lang ay muli itong bumuelo para sugurin siya. Ngunit di pa man tumama ang mahaba nitong kuko sa kanyang katawan. Nagawa na niyang masalag ang braso nito at sabay binigyan ng napakalakas na suntok sa may tagiliran nito. Ngunit ngumisi lang ang nilalang na para bang baliwala lang sa kanya ang binitawan niyang kamao na may kargang mga dasal. Habang nagpapalitan sila ng mga atake, tila ba sinasayawan lang ng nilalang na yon ang mga atake niya. Sa bawat suntok na pakawalan niya, nagagawa pa nitong madakip ang mga braso niya. At ramdam niya ang napakatalas nitong kuko. Sa sobrang bilis ng nilalang na yon, hindi niya inaasahan na madakip nito ang kanyang liig
sabay balibag sa kanya. Agad naman siyang bumangon para ilagan ang sunod nitong mga atake. Kaya nagpagulong-gulong silang dalawa hanggang sa makaabot sila sa lugar na merong mga halamang alingatong. Nang maabot sila sa parting yon, labis-labis naman ang pagtataka nitong si Fidel dahil bigla na lang naghihiyaw nang napakalakas ang nilalang na yon. Iniwan nito si Fidel sa damuhan at kumaripas yun ng takbo. At sa pagkakataong yon, ginamit naman ni Fidel ang natitira niyang lakas para tumakas sa lugar. Pagdating niya sa kanyang tinitirhan, hingal kalabaw naman siyang pumasok sa kubo niya. Dali-dali niyang isinara ang pinto habang nagmamasid sa labas upang masisigurong hindi siya nasundan nung kalaban niya. At habang nakikiramdam siya sa paligid, bigla na lang nabaling ang kanyang atensyon nang makarinig siya ng isang huni ng nilalang. Pamilyar sa kanya ang huni na yun, at yun ang itim na manok na tumatakbo kaninang tanghali. Kaya agad siyang lumabas ng kubo at doon nga niya nakita ang itim na manok. Agad naman niya itong hinuli at isinilid sa kulungan nito. Habang nakaupo sa hagdanan ng kubo, hindi niya lubos maisip kung bakit nakabalik sa kanyang kubo ang manok na yon. At doon niya napatunayan na may gumagabay nga ng mga nilalang ang tungkol sa manok na binigay sa kanya nung matanda. Hindi rin siya nakakain ng gabing yon dahil sa mga iniisip niya. Unang bisis kasi siyang nakaengkwentro ng ganong nilalang. At habang nakahiga, napaisip siya kung bakit parehong tumatakbo ang dalawang manok na yon. At sa isip-isip niya, may karga din ba yung lalaki na yon? At bakit hinahanap niya ang matanda? Bakit? Hindi ba niya makita yung matanda na yon? Yun ang mga katanungang nagpapagulo sa kanyang isipan. Hanggang sa hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya. Lumipas ang mga araw. Marami siyang tinuklas na mga dasal sa iniwang libreta ng matanda. Ang libreta na yon naglalaman ng mga detalye kung paano kontrahin ang bawat gumaganang mutya o agimat. Doon rin niya napag-alaman kung ano ang kahinaan ng itim na manok na alaga ng mga kaukaw na engkanto. Habang hinihintay niya ang pagbabalik ng matandang yon, patuloy niyang hinahasa ang kanyang lakas espiritual. At ang natutunan niya sa matanda na mga kumbate espiritual maging pisikal, inihalo niya ito sa mga bago niyang natuklasang karga. Habang lumilipas ang linggo, buwan, maigi siyang nagsasanay dahil alam niyang muli silang magkakaharap nung misteryosong lalaki. Hanggang sa dumating na nga ang araw, ang pagbabalik ni Tandang Jem. Habang nagsisibak siya ng kahoy sa bakuran, nasipat niyang may paparating na matanda sa kanyang kinaroroonan. Bigla namang napatayo itong si Fidel nang masipat niyang si Tandang Jem yon. Kaagad niyang sinalubong ang kanyang kaibigan habang nakangiti. Nakangiti rin naman ang matanda na animoy nagagalak rin itong makita siya. Habang naglalakad sila papalapit sa kubo, panay naman ang pag-uusap nila at kamustahan. Hanggang sa nagwika siya dito ng, Manong, may isasangguni sana ako sa inyo. Tungkol ho ito sa taong nakalaban ko. Ilang linggo lang ang makalipas. Sino ba siya? At bakit kilala niya kayo? Nang marinig ito ng matanda, tumingin lang naman ito sa malayo
At maya-maya lang ay sumagot din ito. Ang nakalaban mo, iho, ay walang iba kundi si Estacio. Sabay kaming nag-aral noon sa ilalim ng pagtuturo ng isang ermitanyo. Ngunit itinakwil siya ng aming guro dahil sa pagiging ganid nito sa kapangyarihan. Magmula noon, hindi na namin siya makita. At nabalitaan na lang namin na ilang buwan lang makaraan, gumagawa na ito ng karahasan sa lugar na madadaanan nito. Dahil nagtatagumpay itong makuha ang kapangyarihan ng kadiliman. Mag-ingat ka sa kanya, iho, dahil wala itong sinasantong nilalang. Mas delikado ang ganitong nilalang dahil kaya nitong kumontrol ng oras. Wika ni Tandang Jem. Kung sakaling makaharap natin ang pangkat niya, Manong, may pag-asa ba tayong manalo sa laban? Malaking posibilidad, iho. Yung libreta, napasaulo mo na ba ang lahat na nilalaman nito? Sagot naman ito. Oo, Manong. Napasaulo ko na ang karamihan dito. Pero may ilan pa rito na hindi ko mabasa-basa. Dahil sa tuwing tinititigan ko ang bawat titik nito, nakakaramdam ako ng labis na pananakit ng ulo. Sagot naman ni Fidel. Ayos pala kung ganon. Nagawa mo ang dapat gawin. Huwag kang mag-alala. Mababasa mo rin ang mga yon sa oras na makumpleto mo na ang pangatlong pagsubok. Wika nito na siyang ikinagulat ni Fidel. Anong klaseng pagsubok ba yan, Manong? Tanong niya. Ang unang pagsubok mo ay ang pagpatay ng mga aswang. Hayaan mo. Bukas na dayo tayo ng sabong sa pangatlong baryo. Paniguradong may susubok sa atin sa daan sa oras kung magtatagumpay ang mga panabong natin. Pagpapaliwanag nito. Kaya kinabukasan, agad-agad silang tumungo sa nasabing baryo. Habang dumadaan sila sa mga unang baryo, pansin nila ang talas ng tingin ng ibang tao doon sa kanila. Animoy nagmamatsyag ito sa kung sino ang dumating. Habang nararamdaman nila itong dalawa, tuloy lang naman sila sa paglalakad na parabang walang nakikitang kakaiba. Napapansin din nila ang pagpapalipad hangin ng mga ito upang subukan sila. Pero hindi ito nila pinapansin hanggat maaari. Ngunit dahil sa kakulitan ng mga ito, biglang humarap ang matanda sa isang lalaki na may kagagawa ng lahat. Pagharap ni Tandang Jem sa lalaki, nginitian lamang niya ito na siya namang ikinagalit ng husto ng lalaki. Pagdaan nila sa pangalawang baryo, matagumpay naman nila yung narating nang walang nangyayari. Hanggang sa narating na nila ang sabungan. Pagdating nila sa sabungang lugar, bigla namang lumapit si Manong Jim sa nagtitinda ng lambanog. Bumibili pala ito. At habang iniinom nito ang laman ng baso, lumingo naman ito sa kanya at ngumiti. Agad namang lumapit dito si Fidel para makiinom na rin ng tubig. Matapos nilang makiinom, agad na silang naglalakad papaloob ng sabungan. Pero habang nasa bungad pa lamang sila, nakaramdam ng samot-saring presensya itong si Fidel. Kaya napatanong siya kay Manong Jim ng, "Manong, ano ba tong nararamdaman ko? Parang ang lamig na hindi ko maintindihan." Wika niya. Huwag kang magpapahalatang napektuhan ka sa mga karga nila.
Humanda ka dahil mapapalaban tayo ngayon. Sagot naman ni Manong Jem. Pero hindi pa man sila tuluyang nakarating sa looban, sinalubong na sila ng isang lalaking may hawak na bayong. At nagsasalita ito ng, "Tama nga si Istasyo na darating kayong dalawa. Yan na ba yung bago mong kakampi?" Huwag mong pansinin yan, Fidel. Dito ka lang sa likod ko. Tutuloy tayo sa bandang unahan. Wika ni Manong Jim at iniwasan ang lalaki. Habang naglalakad sila, napatanong si Fidel sa matanda ukol sa lalaking yon. "Manong, bakit ganun siya kung magsalita? Magkakilala ba kayo?" tanong niya. Oh, kilalang kilala ko siya. Siya ang kanang kamay ni Istasyo. Mag-ingat ka sa taong yun ha. Dahil kaya nitong lumason ng kagaya sa atin. Sa pamamagitan lang yan. Sa hangin. Sundin mo lang ang inuutos ko. Magbantay ka sa sarili mo. Paalala ng matanda. Makalipas ang mga minuto, doon na nga inilabas ng matanda ang dalawang itim na manok. At isa na dito ang ibinili niya kay Fidel. Habang pinalakad-lakad ito sa lupa, kung iyong titigan ng maigi, masasabi mong isa lang itong ordinaryong manok na manok sa bundok. Lumipas ang mga minuto, nagsisilapitan na ang mga mananabong para alukin sila ng laban. Marami ang umulot kay Manong Jem pero tinatanggihan niya ito. At nagtataka na itong si Fidel. Kasi bakit lahat na lang tinatanggihan niya? Sabo nga ang sadya nila doon, di ba? Hanggang sa tinapatan sila ng isang mananabong din na may pagkayabang ang datingan. Medyo nakainom kasi. "Manong, itapat mo nga yan rito. Ano bang hinahanap mo dito ha? Ang pangit-pangit ng panabong mo, namimili ka pa." Nang sabihin ito ng lalaki, tinitigan lang naman ito ni Manong Jem sa mga mata nito. "Ano tanda? Ayaw mo? Hindi umuwi ka na." Habang pinakiramdaman ni Fidel ang tabas ng bibig nito, parang gusto na niyang sugurin yung lalaki. Pero tinitigan siya ni Manong Jem, kaya hindi na siya kumibo pa. O sige, isang sultada. Lalaban ako pero huwag kang gagawa ng hindi maganda rito. Hindi kami naghanap ng away. Sagot naman ni Manong Jem sa lalaki. "Manong, walang gulong mangyayari kung hindi ka maghinarte. Bakit? Taga rito ka ba? Sige, kabitan nyo ng tari ang panabong ninyo. Mamaya maglaban tayo." Wika ng lasing. Pag alis nito, agad namang nag-uusap ang dalawa. Fidel, yan ang dapat mong kontrolin. Pagkontrol ng damdamin upang hindi magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Lalo na't nasa matao tayong lugar. O siya, ikabit mo na ang taring gagamitin natin. Gusto ko ikaw ang gagawa ng mga bagay na ito ngayon. Wika sa kanya ni Tandang Jem. Agad nang inilabas ni Fidel ang gagamitin nila. At ang pagising sa mga salamangkang pipigil sa kahit na anong agimat sa kalaban. Lumipas ang mga minuto, naglalakad na nga sila sa lugar kung saan paglalabanan ng panabong. Habang papalapit sila doon, nakita nilang
naroon na ang lalaking naghamon sa kanila. Nang makapasok na sila sa loob, kitang-kita ni Fidel ang patawa-tawa nitong akto at tinawag na sila ng nangungulo sa sabong. Halos walang gustong tumaya sa panabong nila Fidel dahil nga sa kakaibang itsura nito. Pero dahil sa desidido ang kalaban sa tagpong yon, kaya natuloy ang laban. Paglapag ng dalawang panabong, agad naglakad ang kalaban para lusubin ang itim na tandang nila Manong Jem. Ngunit paglipad nito ay laking gulat ng kalaban nang biglang pumaitaas ang itim na manok sa kabila ng dihadong posisyon nito. Paglapag ng kalaban ay agad itong sinunda ng itim na tandang at binigyan ng isang matinding atake. Biglang napahinto ang panabong ng kalaban nang tamaan ito sa bandang kilikili at natumba din ito sa kinatatayuan niya. Yung kaninang patalon-talon na lalaki ay biglang natigilan sa mga nakikita nito. Nang iangat ang tandang ni Fidel, wala itong kagalos-galos na siyang ikinagulat ng mga tao. Paglabas nila ng sabungan, lumipas lang ang ilang minuto, may mga mananabong na naman ang lumapit sa kanila na medyo may kaya. Kitang-kita ni Fidel ang naggagandahang mga panabong nitong dala. Nahalatang manok ito ng mga Amerikano. Nang makalapit ito, nagwika ang isa sa mga ito ng, "Manong, ikinatutuwa ko ang pagkapanalo mo. Ngunit ikinagala ko rin na makatapat kayo. Alam kong hindi rin basta-basta yung mga panabong inyo. Kaya alam naming hindi kayo dihado kung manok lang ang pag-uusapan." Nang marinig ito nila Fidel, alam nilang nakita nito ang laban ng tandang nila. Kaya malakas ang loob ng mga to na itapat ang mga Amerikanong panlaban nito. Ilang saglit pa, napagpasyahan na nga nilang kabitan. Muli ng tari ang nauna nilang lumabang tandang. Pero ang hindi alam nilang dalawa, yun pala ang daan para makatapat nila ang mga misteryosong tao. Sige, Ginoo. Lalaban kami. Kahit alam naming dihado ang mga alaga namin. O siya, maghahanda na muna kami ha. Sagot naman ni Manong Jem. Ngumiti lang naman ang isa sa mga lalaki at umalis na ngayon. At habang naghanda sila sa mga gagamitin nila, nagwika dito si Fidel ng, "Manong, hindi ba dihado tayo sa laban? Alam mo naman ang mga Amerikanong manok kapag pumalo yan, talagang wawasakin yung manok mo." Wika ni Fidel kay Manong Jem. Dahil itong mga panahon na ito, bihira lamang ang mga manok na ganyan. At ang may kakayahan lang na makakuha ng ganong manok ay yung may kaya. Pero nagulat itong si Fidel sa isinagot ni Manong Jem. Fidel, baka nakalimutan mo yata. Alaga ng mga engkanto ang ating hawak ngayon. Kahit gaano pa kalakas at katindi pumalo ang mga ganyang uri ng manok, kung tayo naman ang makakatapat nila, baliwala ang lahat ng mga yan. Sagot nito. At nang marinig ito ni Fidel, dagdag kaalaman naman yon tungkol sa itim na manok na yon. Pero habang hinahanda nila ang kanilang tandang, may nararamdaman silang kakaibang palipad hangin na kanilang nakasalubong. Animoy palipad hangin ito ng panig sa kaliwa.
Kaya agad nag-usal ng sabulag ang matanda upang hindi makita ng nilalang na yon kung sino ang nag-utos ng palipad hangin na yon tungkol sa kanilang ginagawa. Matapos nilang tarian ang mga manok, palingalinga naman sila sa buong paligid upang ramdamin ang mga yon. At maya-maya lang, pumasok na nga sila sa ruweda. Pagpasok nilang dalawa, napatulala na lamang itong si Fidel nang makita ang tindig ng kalaban. At sa pagpapatuloy ng kwento ay ang magaganap ng matinding labanan ng mga manok panabong. Sa mga kapinundo, hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-like.